Okay guys, so meron tayo ditong isang heater. So ang problema nito ay pagka inilagay natin to, nakapula na siya kagad. So si-switch natin dito, hindi na siya namamatay. Hindi namamatay. Kumbaga naka-on na kagad siya. So dito makikita natin na ang problema ng mga ganito ay yung kanyang pinaka-switch. Kasi hindi na siya kumokontak. So ngayon, kumukulo na yung tubig nito sa loob, hindi pa rin siya namamatay, kumbaga kulo lang siya ng kulo. So yung kasi ay medyo delikado pagka hindi nag-automatic off yung ating heater, lalo na malakas siya sa kuryente. So ngayon, re-repair natin, bubuksan natin to para malaman natin yung switch kung anong problema, bakit hindi siya nag-off. So tara. Okay guys, so bubuksan natin, tanggalin muna natin yung tubig sa loob niya. Okay, so ito yung unahin natin tanggalin, yung nasa pinakaibabaw. Ibubukan nyo lang yan. Dito. Yan. Itanggal na natin. May tornilyo siya dito. Yan. So yung ibang mga problema ng ating heater ay minsan hindi siya no power. So nandun lang yan minsan sa pinaka yung pinagpapatungan nito, yung bilog. Minsan hindi lang siya umaabot yung pinaka wire, kaya no power yung ating heater. So dito sa case naman natin, ang problema niya yung kanyang pinaka switch. So kulo lang to ng kulo. Pagka sinaksak, nakapula na kagad. So dapat na-i-off natin siya. Okay, so bubuksan natin yan. Yan yung kanyang pinaka, dito yung switch nya. Yan. Okay guys. Yan. So ito yung pinaka switch. Ngayon gagamit tayo ng analog tester sa pag-check. So times 1 natin. Tapos yan, calibrate natin. So ngayon ito yung kanyang pinaka switch, itong dalawang line na to. So check natin yun. So naka siya, contact siya. Ibig sabihin pagka ganyan, iinit yung ating heater. So try natin pindutin to. So wala nagbago. So naka contact pa rin siya. Ibig sabihin kulo pa rin to ng kulo. So pindutin ulit natin, wala siyang pagbabago. So ibig sabihin maaaring defective na yung ating switch. So ngayon papalitan natin siya ng bagong switch. Meron tayo ditong in order na switch, and ito yung ating replacement. So ngayon try natin siyang i-check. So yan. Okay, so wala. So pindutin natin to. Okay, pindutin natin. Okay, may contact siya. So dapat ganyan yung ating switch. Meron siyang off, merong ano. So yung on niya, pagka pumalo, yan on. Pagka i-off natin, yun, kailangan mamamatay siya. So ngayon nakita natin yung diferensya, yung kanyang pinaka switch. So ngayon papalitan natin. So tatanggalin natin to. So ganun lang kadali yung pag-check. So kailangan talaga meron tayong analog tester para malaman natin kung buo yung ating switch, kasi minsan hindi dito yung problema, gumagana yung pinaka-switch niya, yung pala dito sa pinaka-loob, sa may pinaka-ilalim. So dahil nga ito lang yung problema ng ating heater, so ito lang yung gagalawin natin. So yun, okay, tatanggalin natin. Okay. So kung paano natin binaklas, ganun lang din natin siya ibabalik. Okay. So ayun. So pinaka-importante kasi dito yung switch. Dahil pagka nasira yung switch, kulo lang siya ng kulo. So medyo delikado rin pagka hindi napatay, kasi nga may posibilidad na masunog yung ating pinaka-heater. So check ulit natin to. Tingnan natin kung
talagang defective. Okay, pumapalo siya. So try natin i-off. So wala talagang pagbabago. So talagang shorted na yung ating switch. So ngayon dumating yung ating in order. So ito yung papalit natin. Kaya nasisira yung switch, malamang ay nabasa to, yung pinakaloob niya. So pagka nabasa, nagiging shorted. Kaya iwasan natin mabasa yung switch ng ating heater para hindi siya nasira. Okay, so good na to. Babalik na natin yung ating heater. So kung paano lang din natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ibabalik. Okay. Okay, okay. Okay, so check natin kung naglalaro yung kanyang pinaka-pindutan. So good na. So balik na natin yung ating mga tornilyo. Okay guys, so nilagyan natin ng tubig. So try natin ngayon na ilagay dito. Okay, so makikita nyo wala siyang ilaw. So ngayon si-switch natin. Yun, pumula na. So ibig sabihin switch yung problema ng ating heater pagka ganito. So try natin i-off. Yun, mo-off siya. So ibig sabihin good na yung ating switch. Pagka ganun kasi na yung ating switch ay hindi na gumagana, kumbaga lagi na siya naka-open, malamang na shorted na yon. Kaya mas maganda na palitan na natin habang maaga, lalo na kung gamit natin yung ating heater. So magkakaroon kasi ng iba pang problema yan pagka hindi na natin napatay. So maaari namang pumutok yung kanyang fuse or masunog yung ating pinaka heater. So kung maaga pa natin, mas maganda na palitan na natin ng bago.